Tuwing umuupo ka sa hapag, may kasamang nakakamang pagkain na akala mo ay okay lang. Ngunit araw-araw na tumatayo sa balat mo, tumutubo sa dugo mo, at tahimik na gumuguho sa mga buto mo. 5 sa mga paboritong pagkain ng mga Pilipino ay hindi lamang nakakasama. Mga ito ay parang mabagal na lason para sa mga senior. Bakit nga ba biglang sumasakit ang tuhod mo pagkatapos ng ilang linggo? Bakit mas mabilis ka nang mapagod? Bakit tumaas ang presyon mo kahit hindi ka naman stressed? Ang sagot ay maaaring nasa mesa mo. Sa 5 pagkaing ito na dapat mong iwasan ngayon din. Samahan mo ako hanggang dulo dahil ang ika-5 pagkain sa listahan ay kilalang paborito ng masa, pero napatunayang kakampi ng mataas na presyon at sakit sa puso. Pag narinig mo, baka hindi ka makapaniwala. Una, processed meat, ang bomba sa hapagkainan. Si Mang Rodolfo, 74 na taong gulang, ay dating mangingisda sa Bataan. Tuwing umaga, isa sa mga paboritong almusal niya ay pritong hotdog na may itlog at kanin. Simple lang, mabilis gawin, at masarap sa panlasa. Pero sa loob ng 3 buwan, 3 beses siyang naging emergency sa ospital dahil sa paninikip ng dibdib. Ang mga processed meat tulad ng hotdog, longganisa, tosino, at hamon ay hindi simpleng pagkain. Mga ito ay puno ng sodium nitrite, isang preservative na nagiging nitrosamine sa loob ng tiyan, isang compound na nauugnay sa cancer sa bituka ayon sa World Health Organization. Bukod dito, ang mga processed meat ay mayaman sa saturated fat na nagpapataas ng bad cholesterol at nagpapabara sa mga ugat. Sa isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition noong 2024, nakita na ang mga senior na kumakain ng processed meat ng 3 o higit pa sa isang linggo ay may 25% mas mataas na panganib ng cardiovascular disease kumpara sa mga kumakain ng 1 beses lang sa buwan. Ang problema pa dito, ang mga ganitong karne ay mayaman din sa advanced glycation end products o AGEs, mga compound na nagdudulot ng inflammation sa katawan. Para sa mga senior na may arthritis o pananakit ng kasukasuan, ang mga AGEs ay parang gasoline sa apoy. Lalo lang pinapalalala ang pamumaga at pananakit. Nang pinayuhan si Mang Rodolfo, napalitan ang hotdog ng nilagang itlog, kamote at isda. Bumaba ang kanyang LDL cholesterol mula sa 300 hanggang 200 sa loob lang ng 3 buwan. Hindi na rin siya nararamdaman ang pananakit sa dibdib tuwing naglalakad. 2. Instant noodles, ang tahimik na kalaban ng bato. Si Lola Paseng, 81 taong gulang, ay nag-iisa sa kanyang maliit na bahay sa Quezon. Tuwing gabi, kapag ayaw nang magluto ng masyadong marami, instant noodles ang go-to meal niya. Mabilis, murang-mura, at nakakabusog. Pero sa loob ng 6 na buwan, nagsimulang sumakit ang kanyang balakang at lumaki ang kanyang mga paa. Ang instant noodles ay may mahigit 1,000 miligram ng sodium sa bawat serving. Lampas kalahati na agad sa daily limit ng isang senior. Kapag sobra ang alat sa katawan, pinipilit nito ang mga bato na magtrabaho ng doble para mailabas ang excess salt kasama ng tubig. Ito ang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure at namamaga ang mga extremities. Ayon sa Journal of Renal Nutrition, ang mataas na sodium intake ay nagdudulot din ng calcium loss sa mga buto. Ibig sabihin, sa halip na pumunta ang calcium sa mga buto para patibayin ito, nawawala ito sa urine. Kaya maraming seniors na mahilig sa maalat na pagkain ang nagkakaroon ng osteoporosis o pagkabali ng buto. Bukod sa sobrang alat, ang instant noodles ay puno rin ng phosphate preservatives. Ang phosphates na ito ay dumidikit sa calcium sa dugo at humahadlang sa absorption nito sa mga buto. Sa madaling salita, kahit uminom ka ng gatas o calcium supplements, kung madalas kang kumakain ng instant noodles, hindi maa-absorb ng maayos ang calcium sa katawan mo. May taglay din itong trans fats mula sa manufacturing process. Ang trans fats ay kilala sa pagpapataas ng bad cholesterol at pagpapababa ng good cholesterol. Para sa mga senior na may heart problems, ito ay dagdag panganib sa heart attack at stroke. Nang pinayuhan si Lola Paseng, napalitan ang instant noodles ng sariwang sopas na gawa
sa malunggay, kalabasa, at konting isda, bumaba ang kanyang creatinine levels. Sign na bumubuti na ang function ng kanyang mga bato. Nawala rin ang mana sa paa at nakabalik siya sa paglalakad nang hindi nasasaktan ang tuhod. 3. Matatamis na inumin, ang asukal na bomba. Isang baso lang ng soft drink ay may katumbas na asukal na dose na hindi dapat natatanggap ng katawan mo sa isang araw. 24 na gramo ng asukal, equivalent ng 6 na kutsaritang asukal na puti. Para sa isang senior, ito ay sobra-sobra na. Ang problema sa mga matatamis na inumin ay hindi lang ang dami ng asukal, kundi ang uri rin nito. Karamihan sa mga commercial drinks ay gumagamit ng high fructose corn syrup, isang uri ng asukal na mas delikado kaysa sa regular table sugar. Ang fructose ay direktang pumupunta sa liver at nagiging sanhi ng fatty liver disease. Si Tito Benny, dating mekanikong mahilig sa ice-cold cola tuwing tanghalian, ay biglang nagising isang madaling araw na parang tinutusok ang kanyang hinlalaki. Gout pala. Ang mataas na fructose content ng mga soft drinks ay nagdudulot ng uric acid buildup sa katawan na siyang sanhi ng gout. Ayon sa pag-aaral sa Circulation Journal, ang mga taong umiinom ng 2 o higit pang matatamis na inumin sa isang araw ay may 36% mas mataas na panganib ng heart disease. Para sa mga senior na may existing cardiovascular problems, ito ay malaking dagdag na panganib. Ang biglang pagtaas ng blood sugar mula sa matatamis na inumin ay nagpipilitan sa pancreas na gumawa ng maraming insulin. Sa paulit-ulit na prosesong ito, nagiging resistant ang mga cells sa insulin. Ito ang simula ng type 2 diabetes. Hindi lang iyan, ang excess sugar ay nagdudulot din ng glycation, isang proseso kung saan ang asukal ay tumutugma sa mga protein sa katawan at nagiging advanced glycation end products. Ang mga ages na ito ay sanhi ng premature aging, wrinkles, at mas mabilis na paglusaw ng collagen sa balat at kasukasuan. Nang binawasan ni Tito Benny ang soft drinks at pinalitan ng tsaa na gawa sa dahon ng pandan, bumaba ang kanyang uric acid levels at nabawasan ang pantal sa kanyang mga daliri. Mas nakatipid pa siya dahil hindi na kailangang bumili ng mamahalin na soft drinks. 4. Deep fried fast food, ang mantikang nakamamatay. Ang fried chicken, french fries, burger, at iba pang lutong mantika ay hindi lamang nakakadagdag ng timbang. Ang paulit-ulit na paggamit ng mantika sa mga fast food chains ay naglalabas ng trans fats, isang uri ng taba na kinakatakutan ng mga cardiologists sa buong mundo. Si Aling Corazon, 76 na taong gulang, ay nakagawi ang mag-fried chicken combo tuwing Biyernes bilang reward sa sarili. Pero kalaunan, hindi na niya maitaas ang mga braso para magbihis ng sando dahil sa sakit sa mga kasukasuan. Ang trans fats ay nagdudulot ng systemic inflammation sa buong katawan. Para sa mga senior na may arthritis, ito ay parang gasoline sa apoy. Lalo pang pinapalalala ang pananakit at pamamaga ng mga kasukasuan. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang trans fats ay nagpapataas din ng C-reactive protein, isang marker ng inflammation sa katawan. Bukod sa inflammation, ang trans fats ay kilagang-kilala sa pagpapataas ng bad cholesterol at pagpapababa ng good cholesterol. Ang kombinasyong ito ay nagdudulot ng atherosclerosis, pagtigas at pagbara ng mga ugat na naghahatid ng dugo sa puso at utak. Ang mataas na calorie content ng deep fried foods ay nagdudulot din ng weight gain, na dagdag pressure sa mga tuhod at kasukasuan ng mga senior. Sa isang pag-aaral sa Osteoarthritis and Cartilage Journal, nakita na ang bawat dagdag na 5,000 araw na calorie ay may kaugnayan sa 25% pagtaas ng panganib ng knee osteoarthritis. Hindi lang iyan, ang acrylamide na nabubuo sa high-temperature cooking ay neurotoxic, nakakasama sa brain function at memory. Para sa mga senior na nag-aalala sa dementia o memory loss, ang mga deep-fried foods ay dagdag panganib. Nang pinayuhan si Aling Corazon na mag-home cook ng nilagang manok na may luya, sili at dahon ng sili at palitan ang fries ng air-fried na kamote cues. Bumaba ang kanyang inflammatory markers. Matapos ang 4 na linggo,
Mas maluwag umikot ang mga braso at hindi na namamaga ang mga daliri kapag umuulan. 5. Tinapay at pastry na may margarine. Ang akala mong harmless. Akala natin harmless ang tinapay na may margarine sa umaga. Pero ang commercial margarine at shortening ay puno ng industrial trans fats na nagpapataas ng systemic inflammation sa buong katawan. Dagdag pa dito ang refined flour at high fructose corn syrup na ginagamit sa mga commercial na tinapay. Si Kuya Hernan, 81 taong gulang at dating karpintero, ay 3 beses kumakain ng monay na may margarine at asukal. Nagsimulang mangalay ang mga kamay at madaling hingalin kahit konting hakbang lang. Ang refined flour sa mga commercial na tinapay ay mataas ang glycemic index, nagdudulot ng biglang pagtaas ng blood sugar. Para sa mga senior na may prediabetes o diabetes, ito ay parang roller coaster ride para sa blood sugar levels. Ang paulit-ulit na pagtaas at pagbagsak ng asukal sa dugo ay nagdudulot ng mood swings, fatigue at mas mabilis na uhaw at ihi. Ang margarine naman ay originally na liquid oil na ginawang solid through hydrogenation process. Ang prosesong ito ay lumilikha ng trans fats na kilala sa medical community bilang toxic fats. Walang safe level ng trans fat consumption. Kahit konti pa yan, nakakasama na sa katawan. Ayon sa New England Journal of Medicine, ang mga taong kumakain ng maraming trans fats ay may 23% mas mataas na panganib ng coronary heart disease. Para sa mga senior na may existing heart conditions, ito ay malaking dagdag na panganib. Ang kombinasyon ng refined flour, trans fats, at added sugars ay nagdudulot din ng insulin resistance. Ito ang simula ng metabolic syndrome, isang kondisyon na nagsasama-sama ng mataas na blood pressure, diabetes, mataas na kolesterol at central obesity. Nang ilipat ni Kuya Hernan sa whole grain bread na may kaunting natural peanut butter at sliced banana, bumalik ang lakas ng pagpisil at nagawa pa niyang magpintura ng bakod nang hindi namamanhid ang braso. Bumaba rin ang kanyang triglyceride levels mula sa 200 at 50 hanggang 1,200. Mga healthy alternatives at practical tips. Hindi ibig sabihin na kailangang magdusa sa pagkain. May mga masasarap at healthy na alternatives na pwedeng gawin. Sa halip na processed meat, subukan ang fresh na isda, manok na walang balat o nilagang itlog. Mas mura pa at mas masustansya. Ang sardinas na fresh o canned in water ay mayaman sa omega-3 fatty acids na mabuti sa puso at utak. Para sa instant noodles, gumawa ng sariling sopas gamit ang fresh na gulay, malunggay, kalabasa at konting fish or chicken. Mas nakakabusog, mas masustansya at kontrolado mo ang alat. Sa mga matatamis na inumin, palitan ng fresh fruit juices na walang dagdag na asukal, coconut water, o mga herbal teas tulad ng ginger tea, lemongrass tea o pandan tea. Mas refreshing pa at may health benefits. Para sa deep fried foods, subukan ang air frying, baking o steaming. Ang air fried na kamote cues, baked na bangus o steamed na vegetables ay mas masarap pa at hindi nakakasama sa katawan. Sa tinapay at pastry, hanapin ang whole grain options o gumawa ng sariling healthy sandwiches gamit ang brown bread, avocado, tomatoes, at lettuce. Mas filling at mas nutritious. Mga simple na guidelines para sa healthy aging. Una, sundin ang 3 oras na rule. Huwag kumain ng mabigat 3 oras bago matulog para bigyan ng oras ang tiyan na matunaw ang kinain nang hindi umaakyat ang acid. Pangalawa, uminom ng 1 basong lukewarm na tubig bago humiga para matulungan ang mga bato at bituka sa paggawa nila. Pangatlo, kung may high blood pressure, i-monitor ang BP tuwing umaga at itala ang mga pagbabago habang iniiwasan ang 5 pagkaing ito. Makikita mong hindi lang timbang ang nababawasan, kundi pati na rin ang paminsang pananakit sa tuhod at batok. Pang-apat, bigyan ang sarili ng 2 o 3 linggong trial period. Obserbahan kung liliit ba ang bilbil. Luluwag ba ang daloy ng hangin sa paghinga? Tatahimik ba ang sikmura? At magiging mas malinaw ba ang memory sa umaga? Ang susi ay gradual na pagbabago. Hindi kailangang biglang tanggalin lahat.
Bawasan muna ang dalas, hatiin ang porsyon, at maghanap ng mas healthy na alternatives. Ang katawan ng isang senior ay mas sensitive sa mga pagbabago, kaya dapat ay dahan-dahan lang pero consistent. 5 lang. Processed meat, instant noodles, matatamis na inumin, deep fried foods, at pastry na may margarine. Simpleng pagkaing nakikita natin araw-araw, pero tahimik na kumakain ng kalusugan natin. Hindi mo kailangang maging perpekto agad. Simulan mo sa isa. Tanggalin mo muna ang soft drinks. Palitan ng tubig o natural na juice. O kaya naman, iwasan mo muna ang instant noodles. Gumawa ka ng sariling sopas. Bawat maliit na hakbang ay malaking dagdag sa lakas mo. Anong isa sa 5 ito ang unang tatanggalin mo sa menu mo? Sabihin mo sa comments, iwas sakit. Makikita mo, sa loob ng 2 linggo, may mararamdaman ka ng pagbabago. Mas ginhawa ang pakiramdam, mas malinaw ang isip, mas malakas ang katawan. Kung natutunan mo ang mga bagay na ito, ibahagi mo sa kapamilya mo, sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan mong senior din. Bawat taong matuturuan mo ay buhay na maaari mong maligtas. Salamat sa pagsama. Hanggang sa susunod na video, ingat at maging matatag.